Hello and good evening. Teka, ayaw muna ulit for a while. Siyempre, I don't know kung laptop ko ba yung naglalag. Di rin kasi maintindihan yung signal kasi eh. Okay? Ah, okay, we're back and okay. Maganda po yung magiging paksa natin dahil yun nga, as of this recording, 4 na araw na lang po ay Pasko na. Yes ho, malapit na po yung Christmas talaga. Malamang may nagpe-prepare na po ng handaan, ng Noche Buena, ng handaan, ng maireregalo sa mga ano 'to, sa mga kabataan. Well then, so sharing muna ako, 'no, na sana po, mapanood po ito ng bawat isa. Actually medyo pagod din kasi kanina because of because of the event that happened in the school, which is magandang-maganda naman, lalo na kung nakatulong po tayo sa mga nangangailangan. And 'yun, masasabing fulfilling naman by God's grace at nakamamangha talaga na naise-share po natin yung dapat nating mai-share, so to speak. Lalo na ngayon, magpapasko naman na. Kaya nga sabi ko nga, aba, makabubuti siguro I think na magkaroon po ako ng live stream sa oras na 'to. Well, hinahanap ko pa yung ito, ayan. Alright, ise-share ko pa. Mag-share-share lang din po tayo 'pag may time. Okay, so ito ha, dahil ang pinaka-point ng ating gagawing discussion for tonight is this. Um, ano ba ang difference o pagkakaiba ng pagdiriwang ng Pasko ngayon sa Pasko na naranasan ng mga nasa batang 90s at mga nasa 2000? Kasi nga, we are talking about um, the difference of it. Kasi kung bilang ano, spectator and observer talaga, napansin ko yung masasabi ko na tawag dito, talagang malaking pagkakaiba. Let's face it, let's face it talaga, marami na po talaga tayong nakikitang difference. And as far as the celebration of Christmas is concerned, talagang hindi natin may kakaila yung pagkakaiba. So, ayun, discuss ko lang po itong mabuti kahit papaano based na rin sa aking karanasan lalo nung ako ay elementary and high school at yung mga nakikita ko sa kasalukuyan. So,
Ano yung ginagawa namin nung time na yun, hindi pa gaanong uso yung ano, yung sa internet, hindi pa gaanong uso kumbaga yung yun nga, um, hindi pa gano'n nauso yung mga Android phones, mga TV gano'n. I mean smart TV ang ibig kong sabihin, 'yan. Ano pa, siyempre makatitiyak usong-uso yu excuse me, usong-uso po talaga yung mga caroling kapagka December 15 o December 16, yung tipong eksakto na magsisimula ng simbang gabi, especially pagka talagang simbang gabi kumbaga, makakarinig ka ng mga nagsisiawitang mga kabataan sa labas. Like for example na lang, tignan niyo yung madalas na, set list o line up nila. Ang Pasko ay sumapit, "We wish you a Merry Christmas," Sabay Bahay. Minsan idudugtong pa nila yung Jingle Bell, Silent Night. Nung mga nakaraan, nakakarinig pa ako yung Star ng Pasko. Ang dami, ang dami so to speak. At saka, well, you know what? Mano-notice naman po natin 'yan na na talagang noon sa panahon namin, talagang pupuntahan talaga yung mga bawat bahay. Kahit alam namin na yung ilang mga kabahayan, may mga aso. Kaya makakarinig ka ng thank you, may malaking aso takbo. Okay? Ganon. Siyempre, hindi nawawala yung gift giving, hindi nawawala yung exchange gift, hindi nawawala yung mga handaan, pagkain, yan, Noche Buena, ganon. Noon ngang nasa elementary to early high school years ko nga, talagang pupuntahan talaga yung mga ninong at ninang. Madalas yung ilang ninong at ninang nagtatago. Palagay ko nangyayari pa rin naman 'yan hanggang ngayon sa kasalukuyan. Pero ang masayang sandali na 'yan siyempre may mga laro, may mga pa-games, hindi talaga nawawala 'yun. Isa sa mga memorable moments din kasi, yung tipong talagang gagawin mong lahat para makamit yung pananalapi na matatanggap, Actually sa experience ko nga nung time na nangangaroling kami, meron akong improvised drum na may ano, kahon, ayan kahon, ini-imagine ko na buong drum set yon tapos mayroong mga tansan kumbaga na magkadugtong-dugtong and then mayroong mga kahoy-kahoy so to speak tapos yung mga takip ng lata ng biskwit dati kasi noon noon, noong panahong yon yung mga lalagyan ng mga biskwit talagang I don't ano yung tawag dun, lata talaga. Siyempre ako naman nung time na yun, dahil nga mahilig naman ka ako sa music, yan ang pinagdiskitahan namin. Pambihira, kako nga. Aba, kulang na lang puwede na kaming mag-concert. Alam pagka ano yun, "Ang nagsindi ditong ilaw walang iba kundi ikaw." Ayan. Ganyan yung trip namin nung kami ay nasa part nung, elementary kami. Elementary, early high school years, ganyan. Subalit sa ngayon, ang napapansin ko, siyempre, although meron pa ring mga mangilan-ngilan na nangangaroling, totoo naman. Ang kaso, hindi katulad noong panahon na yun, ngayon parang bihira na. Lalo't karamihan ay nakatutok na lamang sa kanilang mga Android phones, ML, TikTok, you name it. And it's very sad to say talaga na
ang dami kong, based na rin sa naging experience ko nga, lalo naobserbahan ba natin, hindi po talaga may kakaila na meron talagang malaking changes. Talagang may mga changes na nga. And whether we like it or not, lalo sa mga batang 90s na katulad ko, nakakalungkot lamang na isipin na tila baga nakakalimutan na yung tungkol sa pinaka-message ng Pasko. Okay? Bagamat there are some of us, alam ko na may natin na hindi nagdiriwang ng Pasko. Okay? Kahit sila mismo, they are aware na lalo yung nung mga 90s, 2000, ganun, 2010, maririnig pa rin talaga yung mga nangangarolings talaga sa labas, handaan. Although may mga handaan pa rin, pero masasabi ko na malaki yung difference na ngayon. Lalo na nung nagkaroon ng pandemya nung 2020. Yung tipong yung Pasko ng 2020, wala halos, nasa bahay lahat, ganun. Which is understood naman yun eh. However, ganun na po yung nangyayari ngayon eh. And we cannot really deny that. No? Isa pa, hindi rin ako nagtataka na parang naging pang-commercialismo na talaga yung pagkadating ng Disyembre. Yan. Although hindi po naman natin kinokontra na may magnenegosyo pa rin, no? Kaso, let's go back sana doon sa pinaka main reason why we are celebrating this event. Concerning to the date when Christ was born, hindi ito yung usapan natin ngayon. What we are talking about is the message of it. Why are we celebrating the said event? Para saan ba yan? Diba? Para saan? Kasi kung papansinin po natin ngayon, opo, totoo naman na may mga masasabing enjoyment sa buhay. Dapat lang naman yun eh, lalo na nag-enjoy naman tayo araw-araw, oras-oras. Ang kaso nga lang, sa ngayon, para tayong nakakalimot na, 'di ba? I mean, nakakalimot na po tayo sa para saan ba at tayo ay nagdiriwang nito. Minsan, hindi po ako magtataka kung sasabihin nila na, mas okay na hindi ako mag-celebrate ng Christmas, gano'n din lang naman pala. You know what? Habang pinagbubulay-bulayan po natin yung comparison between the time of batang 90s to today, tunay nga na ang dami na pong mga changes. Pero sana, sa kabila po ng mga changes na yan, hindi po sana tayong makalimot sa pinakarason about the fact concerning to the Lord of Glory who became man and made his dwelling among us. Andyan pa rin, sige yung pag-awit natin ng ang Pasko ay sumapit. Patungo na lamang sa star ng Pasko. Pero kung tungkol naman sa pinaka-mensahe ng Pasko, ano ba ang dapat mag-reflect po sa bawat isa sa atin? Diba? If we still remember, yung naging topic last time, yung iba't ibang mga topics, so to speak, actually marami po tayong mga reasons why we are still celebrating the said event. Then who cares about the date? No? Kasi okay, fine, may mga nagde-debate pa rin tungkol dyan. Okay, fine. Eh, kaso nga lang, mga kaibigan, especially sa mga kabataan, ano bang rason? 'Di ba?
Kaya nga gusto kong tapusin po itong short live na 'to sa isang simpleng paalala, okey? Simple lang, kesyo nga kesyo batang 90s ka ngayon o lalo especially sa akin o sa mga kabataan sa kasalukuyan. Bagamat masasabi nating may mga major changes niyan, we must not forget the fact that there is a reason why we must have to remember the time when God became man in the person of Christ. Sabi nga, siya po ang rason sa season na 'to, and we must not forget that. So, yun lamang po ang ating maidi-discuss ngayon. Pasensya na po, maikli lang. I need to take some rest right now dahil siyempre pagod, ganyan. But I think alam niyo na po ang pinaka-point ng lahat ng 'yan, okay? So, maraming salamat po sa mga nanood at sa mga manunod pa mamaya. At nawa ay magkaroon po tayo ng reflections concerning to this. Yes, it's true. Meron na po talagang pagkakaiba sa pagdiriwang ng Pasko ngayon at noon. Subalit, wag po sana tayong makalimot na may rason kung bakit natin ipinagdiriwang ang Pasko. So that's all for now. Thank you for listening to this um, short live stream. Well, nawa magkaroon po tayo ng reflection concerning to it, okay? So, thank you uli. Sayang wala po yung mga nagko-komento. Malamang pagod din sila. Okay, sige. That's all for now. Thank you guys. Have a great day and see you on the next live stream.